I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Hallelujah. Into thy presence we come, not by the works we have done, but by thy grace and thy grace alone. Into thy presence we come, into thy presence we come, not by the works we have done. Hallelujah. But by thy grace and thy grace alone, into thy presence we come. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to thy great salvation, so rich and free. Hallelujah. Minsan pa, salamatan natin ang Panginoon. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan niyo sa amin. Huwag po naming makalimutan, Panginoon, na anumang bagay na nagagawa namin sa inyo, anumang bagay na naaangkin namin sa inyong mga salita, anumang pangako, anumang hinaharap sa kalangitan, anumang pagpapala na tatanggapin pa namin sa hinaharap, lahat ng ito'y dahil sa inyong masaganang biyaya sa amin. Salamat po sa lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus. Salamat po sa pag-ibig niyo, Ama. Salamat po sa paggabay, sa pananahan ng banal na Espiritu. Kaya ngayon, naaangkin namin ang dakilang bagay na ito, kami inyong mga anak. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Kaya nga, O Diyos, humihingi kami ng patawad sa anumang bagay na nagagawa namin, nakabaliktaran sa inyong pagtawag.
kabaliktaran sa aming kaanyuan, kabaliktaran sa inyong ipinagkaloob sa amin, O Diyos. At hayaan niyo nga po sa patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu, kami maging kawangis ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Ama, sa oras na ito, hipuin niyo nga po ang inyong mga anak. Palakasin niyo nga po ang aming espiritu sa inyo. Wala po kaming pag-asa kung wala kayo, Panginoon. Kayo po ang aming pag-asa. Sa buhay na ito, sa lahat ng mga dinadala, sa lahat ng pinagdadaanan sa buhay na ito, kayo po ang pag-asa namin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Nagpapasalamat po kami ng lubos sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos ay mabuti. Siya ay dakila sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Title ng inawit ko, alin doon? Yung huli, thank you Lord for saving my soul. Di ko alam kung may karugtong pa yon. Basta bata pa lang po ako, tinuro na sa amin yon. Kinagisnan ko na yung awit na yon. Yung isa, alam nyo na naman yung isa. Basta yung thank you Lord for saving my soul. Hindi ko alam kung sino ang nag-compose nun o saan ang galing. Pero huwag nating kakalimutan. Alam nyo po, the more we study ang salita ng Diyos, at habang patuloy po ako na ginagamit ng Panginoon sa devotion natin, alam nyo kung ano na napupunta sa akin? Pasasalamat at appreciation, lalo kung nabubulay-bulay yung kagandahang loob ng Diyos. At alam nyo, nakikita ko kung gaano ako kayabang ng mga nagdaan. Minsan hindi natin napapansin yan na ipagmamalaki pa natin yung nagagawa natin sa Panginoon. Minsan nga, ang akala natin, utang na loob pa ng Diyos sa atin na maglingkod tayo sa Kanya. O pribilehyo ng Panginoon na ako ay Kanyang naging anak. Hindi. Nare-realize ko palalo kung gaanong tayo ay talaga namang hindi lang indebted, hindi lang tayo may pagkakautang sa Diyos, pero actually, wala na tayong pagkakautang sa Diyos eh. Binayaran ng Panginoon yung lahat ng pagkakautang sa Diyos. Tayo ay ginawa niyang anak. Oh, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Okay, so tuloy po natin yung ating pag-aaral. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid, saan man kayo naroroon. Yung 1 John chapter 3, sa second part na po tayo ng verse 1. Pag-isipan ninyo, sabi sa verse 1, 1 John chapter 3 verse 1, kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya at tunay nga na tayo'y mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Ito sisikapin ko magsalita na malambing ngayon, pero alam niyo po kung bakit. Kasi po itong second part na ito, medyo masakit ito eh, matigas itong pangungusap na ito eh. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Wow. Pero bago tayo dumako dyan, gusto kong ipaalala sa bawat isa, walang responsibilidad ang Diyos na gawin tayong anak niya. Hindi niya kailangan likhain ang tao para siya ay makumpleto. Kung sakaling minsan sumagi sa inyo, meron kayong marinig na magsabi na, kaya nilikha ng Diyos ang mga tao para may magpupuri sa Kanya. Kasi kulang sa pansin ng Diyos eh. Kasi hindi sapat ang kalangitan eh. Kailangan niya pa ng mga tao na may magpupuri sa Kanya eh. Kaya lumikha siya ng tao. Huwag niyong paniniwalaan yon. God is self-existent, self-sufficient. Hindi niya kailangan ng tao para makumpleto siya. Mula noon sa walang hanggan, siya ay Diyos. Hindi natin maintindihan gaano yan. Maintindihan natin yan pagdating natin sa piling ng Panginoon. Makikita natin yung Kanyang kadakilaan at kapangyarihan. At mauunawaan natin kung ano yung kahulugan na ang Diyos ay walang hanggan.
at walang pangangailangan para sa sino man sa atin. Kaya yung layunin niya na lumikha ng tao ayon sa kanyang wangis ay hindi yun responsibility, hindi yun karapatan natin na parang ganito yan eh. Gagawa ako ng isang tasa. Oh, pag gumawa ako ng tasa, bigla magsasalita sa akin yung tasa. O ikaw, Pentluk. Pentluk palahi ako eh. O ikaw, Pentluk. O ikaw, Paul. Nilikha mo ako, ginawa mo akong tasa. Gawin mo akong anak ngayon. Karapatan ko yan. Ginawa mo ako eh. Kaya gawin mo akong anak mo. Mga kapatid, yung mga pusa natin sa bahay, binibigyan ba natin ng kaparehong karapatan kaysa sa ating mga anak? Aba, wag tayong minsan parang si ate naman, mas mahal pa yung pusa kaysa sa akin. No, hindi totoo. Hindi totoo yun. Yung pagmamahal natin sa mga bagay, ibibigay din ba natin yun sa mga magulang natin? Aba, wag naman. Anak, hindi mo ako kagamitan. Magkaiba. So yung creature, yung nilikha at yung manlilikha, walang karapatan yung nilikha na sabihin sa Diyos, gawin nyo kaming anak nyo, nilikha nyo kami, bigyan nyo kami ng mana. Eto ba, pamamanahan ko ng kayamanan na ibibigay ko sa mga anak ko? Hallelujah, kung loobin ng Panginoon, pagka ako'y kunin bago dumating ang Panginoon. Meron bang mapapala ito? Ito ba ibibili ko ng kung ano-ano, itong tasa na ito? Ba hindi? Pero ang Diyos, ginawa niya tayong mga anak niya kahit walang responsibility sa Kanya. Alam niyo, wala namang benefit sa Diyos na tayo'y maging mga anak niya. Kasi ang Diyos ay Diyos na. Wala tayong maidadagdag na karangalan sa Kanya. Another song will not make Him more glorious. Magdagdag pa ng isang bagong kanta, magbigay pa ng isa pang pasalamat, ay hindi magdadagdag ng karangalan sa Diyos dahil ang Diyos ay Diyos. Wala na siyang hangganan kailanman. Kaya palagi tayong magpasalamat sa Panginoon, mga kapatid. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me. Di ba may kanta nga kaming paborito rito? You've given me so much more than I can recall. You've given me so much more than I ask you for. You've given me so much more than I thank you for. You've given me so much more, oh Lord. Higit-higit pa yung ibinigay ng Panginoon sa anumang. Hindi naman po, Pastor, hindi pa nga tinutugon yung gusto ko. Nako, mga kapatid, hindi mo naiintindihan. Higit-higit pa yung ipinagkaloob na ng Diyos sa atin. But anyway, dito na tayo. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Obviously, yung pagkakilala rito na tinutukoy ng Panginoon ay hindi yung pagkaalam ng pangalan, pagkaalam ng address. Meron pa kang binabanggit dito na mas dakila pa na loobin ng Panginoon. Mapupuntahan din natin, mapag-aaralan natin rito. Sa verse 2, sabi rito, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Ito, mas matindi pa. Hindi alam bago ako Brother Ken, wala pala kami rito bukas, Thursday, Brother Ken. Wednesday, dito ka matulog. Thursday, ikaw naman ang magpatotoo. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. O alam ko, anak ako ng Diyos ngayon. Pero tingnan mo, hindi alam. Hindi natin alam yung the magnitude, yung kabuuan. Pagka sinabing ikaw ay anak ng Diyos, yung kalubusan niyan, hindi pa natin naiintindihan. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Wow.
We will be like Him. Dahil makikita natin kung sino talaga siya, ano talaga siya. Hindi nyo alam ngayon, pagkainangkin natin sa harap ng mga tao, ako po'y anak ng Diyos. Anak ng Diyos? Yan lang nga damit mo, ganyan ba suot ng anak ng Diyos? Ganyan lang ba ang bahay ng anak ng Diyos? Naku, hindi nyo naiintindihan. It is a loaded statement. Masyadong loaded yan pagka sinabi mo na ikaw ay anak ng Diyos. Pero anong hindi nila nakikilala sa atin? Alam nyo, una, hindi nila kilala ang banal na Espiritu. Kasi we are born again. Ang Espiritu ng Diyos ay tumatahan sa atin. Yung mga wala sa Panginoon, di nila naiintindihan yan. Pag nagbanggit ka ng Holy Spirit, kahit na palagi nang naririnig yan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Pero yung pagkaalam sa banal na Espiritu na tumatahan sa atin, wala sa mga tao. Wala silang relasyon, wala silang pagkakakilala. Kahit sabihin nila, kilala ko naman ang Diyos, hindi totoo yun. Narinig siguro nila kung sino ang Diyos. May nakwento tuloy sa kanila. Siguro alam nila ang mga dahil tayo sa Pilipinas, yung kultura natin ay puno ng Christian culture, no? Ng kultura tungkol, laging binabanggit ang pangalan ng Panginoon, pero hanggang doon na lang. Pero yung magkaroon sila ng talagang pagkakilala, pagkaalam, connection, wala. Tignan niyo yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 14. John chapter 14, babasahin ko mula 15 hanggang 17. John chapter 14, verse 15 to 17. Purihin ang Panginoon. Kung mahal niyo ako, alam niyo, pwede ba akong patalastas uli? Pagka sinasabi ko to, sa biyaya ng Panginoon, huwag tayong magkaroon ng pagmamayabang. Nako, kayo mga nasa mundo, di nyo kilala. Kami lang No, alam nyo, magpasalamat tayo. Magkaroon tayo ng matinding pagpapakumbaba at pagmamalasakit sa mga tao na makilala rin nila ang Panginoon. Ito, verse 14, mula sa 15 hanggang 17. Kung mahal nyo ako, susundin nyo ang aking mga utos at hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Siya ang banal na Espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sa inyo magpakailanman. Ang Panginoong Hesus ang nagsabi nito. Hindi siya matanggap ng mundo ang Holy Spirit. Yung much less, i-describe mo nga ang Holy Spirit. Sige nga. Palagi mong naririnig yan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa pangalan ng banal na Espiritu. O sige nga, ano ang banal na Espiritu? Espiritu. Banal. Hindi nga maintindihan. Minsan, may mga mananampalataya na ni sila hindi kayang banggitin o kilalanin ang banal na Espiritu. Sino ba ito? Ano ba ito? Kaya nga nung mga nakaraan, kung hindi nyo napanood yung devotion natin nung isang linggo, binanggit natin yung tungkol sa banal na Espiritu. Balikan natin, pag-aralan natin. Know who is living within you. Alamin mo kung sino yung tumatahan sa iyo. Kasi hindi siya nakikita. Nung ang Panginoong Hesus ay dumating, siya ay nagkatawang tao, kaya nakita siya, naglalakad, dumating. At nung itinagubili ng Panginoon sa mga alagad dito, hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Siya ang banal na Espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pagdating ng banal na Espiritu, hindi siya magkakatawang tao. Darating siya as Spirit. Paano mo makikilala ang Espiritu? How will you know Spirit? How will you discern the Spirit? Paano ka makakakilos ayon sa paggabay niya kung hindi mo siya nakikita? Ang Panginoong Hesus nagsasalita sa kanila, sige, pupunta naman tayo doon. Ngayon, paano mo malalaman yung paggabay ng banal na Espiritu na hindi mo makikita? Madali lang yan para sa atin. Alam nyo kung bakit?
Kasi yung Espiritu na yon ay nasa sa loob natin. Nasa kalooban natin siya, kaya mararamdaman mo. Tuturuan ka niya. But listen, hindi siya matanggap ng mga taong makamundo. Ano yung nasa mundo? Flesh. Di ba yan yung pag-aaral natin noong nakaraang linggo? Ang mga nasa mundo ay makalaman. At pagka ang laman ang umiiral sa iyo, hindi mo maririnig ang tinig ng banal na Espiritu. You need to be of His Spirit. Hindi ka kinakaila, kaya nga sa ayaw sa atin na na umayon sa pag-iisip ng sanlibutan sa Romans 12 verse 2. Huwag kayong aayon sa kaisipan ng sanlibutan na ito, sabi ron. Roma 12:2. Kasi hindi nyo mapapatunayan kung ano yung sakdal, kung ano hindi nyo makikilala ano yung kalugod-lugod sa Panginoon pagka ang kaisipan mo ay ayon sa kaisipan ng mundo. Kinakailangan ng kaisipan mo ay ayon sa kaisipan ng Espiritu. Yung sinasabi sa sa 1 Corinthians chapter 2. Sa huling talata na lang, total na-discuss na naman natin 'yon. Pumunta kayo sa YouTube, yung sa playlist ng ng devotional, daily Bible devotional. Nakagrupo doon yung tungkol sa series ng Korinto. Doon nyo na lang balikan. Pero babanggitin ko lang yung chapter 2, verse 16. Ngunit tayo taglay natin ang pag-iisip ni Kristo, kaya nakakaunawa tayo. We have the mind of Christ. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin na isa sa tawag sa banal na Espiritu sa aklat ng mga gawa. Spirit of Christ, Espiritu ni Kristo. Kaya tayo nakakaunawa. Pero pagka ang kaunawaan na gusto mo, ang pamamaraan ng takbo ng isip na gusto mo ay yun sa mundo, hindi mo talaga mararamdaman. Hindi mo talaga makikilala. So they don't know the Spirit of God. Kaya hindi nila tayo kilala. Kaya pagka nagsalita tayo ayon sa Espiritu ng Diyos, sabihin nila, ano ba yung mga sinasabi mo? Hindi ko maintindihan yan. Pagka tayo'y nagpapasya ayon sa pasya ng Espiritu ng Diyos, hindi nila maintindihan, bakit ba ganyan ang pasya mo? Bakit ka ba ganyan na ngayon? Bakit ba ganyan ang gusto mo? Di ba hindi ka ganyan dati? Hindi ko maintindihan yung gusto mo, praise the Lord ka palagi. Ano ka ba puro gawain ng Diyos? Hindi nila makilala. Hindi nila malaman. Sabi doon sa palagi rin natin binabasa nyo, John 3:7. 7 ba o 8? 8. John chapter 3 verse 8, lagi nating inaano yan. Ang hangin ay umiihip kung saan ito gusto. Naririnig natin ang ihip nito, ngunit hindi natin alam kung saan nanggagaling o saan pupunta. Ganoon din ang sino mang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hallelujah. Yung mga ipinanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu, hindi mahuhulaan ng mga tao. Pero yung mga kumikilos ayon sa kaisipan ng mundo, basang-basa ng mga tao. Hulang-hula ng mga tao. Pero yung mga namumuhay ayon sa Espiritu, hindi makilala. They cannot recognize the Spirit, the brand new life in us. At minsan, yung mga tao sa aklat ng mga gawa, humahanga sila sa mga Christian, pero ayaw nilang dumikit. Kinikilala nila ng mas mataas, pero ayaw nilang sumama. Kakaiba kasi yung kilos ng mga ito. Tanungin ko kayo mga kapatid, kakaiba ba ang kilos ninyo? Kung may katabi kayo dyan, tanungin ninyo, kumusta? Kaiba ba ang kilos mo sa mundo kaya hindi ka nila makilala? Hindi ka nila mapansin, palaisipan ka sa kanila. Kung anong prinsipyo meron ka sa buhay at napapakamot uli sila. Minsan, hindi lang sa hindi ka makilala, nagagalit na sila sa iyo. Naiinis na sila. Ito na naman itong hindi naman iba yung buhay nito. Pero alam nyo, mga kapatid, oras na ba? Ayan, malapit na tayo matapos. Pero alam nyo, mga kapatid, sa Biblia, kahit hindi pa dumarating ang Panginoong Jesus, may mga tao na nakakakilala sa Holy Spirit at kumikilos na sila ayon sa gabay ng banal na Espiritu. Si Simeon. Sino si Simeon? Sa Lucas yan, chapter 1, verse 25. Nung ang Panginoong Jesus ay dinala sa templo para ihandog sa Panginoon,
Lucas 1:25. Nandoon yung matandang lalaki, si Simeon. Hindi siya sikat. Hindi siya kilala ng mga tao. Ang Holy Spirit hindi pa na ituturo nun. Wala pa si John the Baptist nun. Si John the Baptist sanggol pa rin nun. Pero itong si Simeon, ginagabayan na siya ng Holy Spirit. Kumikilos na siya ayon sa banal na Espiritu. Tingnan niyo, basahin natin. Luke 1:25. Sabi rito. 2:25, sorry. Luke 2:25. Lucas 2. Paumanhin niyo ako. Mali po ako. Chapter 2, verse 25. May isang tao roon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Matuwid siya, may takot sa Diyos, at sumasa kanya ang banal na Espiritu. Matuwid, may takot sa Diyos, sumasa kanya ang... Teka. Bakit sumasa kanya ang banal? Sino to? Hindi sikat ito Kasi yung banal na Espiritu. Banal na Espiritu ay Diyos. At lahat na nagnahahanap sa Diyos ay nakakasumpong. At ito, tingnan ninyo. Naghihintay siya sa pagdating ng haring magliligtas sa Israel. Ipinahayag sa kanya ng banal na Espiritu na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang haring ipinangako ng Panginoon. 27. Nang araw na iyon, sa patnubay ng banal na Espiritu, ay pumunta siya sa templo at nang dalhin doon ni Maria at Jose si Jesus upang ihandog sa Panginoon ayon sa kautusan, nakita ni Simeon ang sanggol, kinargan niya ito at pinuri niya ang Diyos, etc., etc. At kung ano-ano yung sinabi ni Simeon dyan. Tignan ninyo si Simeon. Hindi sikat, hindi Pero ano yung sinabi rito? Sunod-sunod yung verse. Ano yung una? Sumasa kanya ang banal na Espiritu. Verse 25. Verse 26, ipinahayag sa kanya ng banal na Espiritu. Verse 27, sa patnubay ng banal na Espiritu. O yan, sa palagay nyo, kilala niya ba ang banal na Espiritu? Oo. Hindi makamundo yung tao na yan. Ginagabayan siya. Paano siya ginabayan ng banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu hindi nakikita. Paano sumasa kanya ang banal na Espiritu? Hindi naman siya ang Mesyas Paano siya inakay ng banal na Espiritu? Paano siya sinabihan ng banal na Espiritu na kung hindi nakikita ang banal na Espiritu, paano sasabihin sa kanya, hindi ka mamamatay hanggat di mo na nakikita ang Mesyas? So you see, we can know the Holy Spirit. Pwedeng maging gabay ang banal na Espiritu. Wala na tayong oras and I want to move on sa susunod na topic. Pero pwede ba akong mag-extend ng kaunti? Si John the Baptist, kilala niya rin ang Holy Spirit. Ang totoo, napuspos nga siya ng banal na Espiritu. Nasa tiyan pa lang ng kanyang ina, di po ba? Sa John chapter 1, verse 31 to 32. John chapter 1, verse 31 to 32. Si John the Baptist ang nagsasalita at sabi niya, noong unay hindi ko rin kilala kung sino siya, ang tinutukoy niya ang Panginoong Jesus, ang Mesyas. Ngunit naparito akong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Pagkatapos nagpatotoo si Juan, nakita ko ang banal na Espiritu na bumababa mula sa langit tulad ng isang kalapati at nananatili sa kanya. Wow! Parang gusto kong mainggit. Bakit? Mukhang si Juan lang ang sinabi na nakakita sa banal na Espiritu. Meron pa bang iba na maaalala kayo sa Biblia na ang sabi sa kanila, nakita nila ang banal na Espiritu? Meron sinabi na, kagaya ni Simeon, Ano? Hindi, nakita nila yung apoy na dumadapo. Pero yung nakita ang banal na Espiritu, wala
Pwedeng sinabing ginagabayan, nangusap, inakay, pero yung nakita ko ang banal na Espiritu. Sabi ni John the Baptist, nakita niya. Palagay ko hindi lang 2020, palagay ko hindi ginamit ni ni John the Baptist to salamin ko para makita niya ang banal na Espiritu. O kaya nag 3D na salamin. No, palagay ko in the Spirit, gumamit siya ng spiritual eyes at nakita niya. Kaya lang, kasi mga tao hindi naman nakita eh. Siya nakita niya eh. Yung anyo ng banal na Espiritu, naku, ano kaya ang anyo ng banal na Espiritu? Na parang kalapati na dumadapo. At yun nga yung naging palatandaan sa kanya eh, para makilala niya kung sino ang Panginoon. Naku, tigil na muna natin dyan mga kapatid. Haba tayo dyan, na-excited na ako eh. Knowing the Holy Spirit, the invisible Holy Spirit. Now, kung yan ang kumikilos sa'yo, imagine ninyo kung may nanonood sa atin na unbeliever ngayon, paano nila tayo maintindihan? Nila tayo maintindihan. Bakit tayo nagpapakapuyat? Bakit tayo gumigising ng maaga? Bakit tayo nagpapakapagod? Sa gawain ng Panginoon, nagtitipon tayo. Bakit natin ginagawa? Hindi nila makikilala. There's something inside of us. Para makilala mo, kami, kailangan nasa sa iyo rin, yung nasa sa amin. Kasi hindi na namin buhay ito, hindi na natin buhay ito. Ito na yung Espiritu na ng Diyos to na kumikilos sa akin. Sabi ni Pablo, hindi na ako ito, napako na ako sa krus, hindi na ako nabubuhay, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Galatia 2:20 po yun. Galatians 2:20. Oh, hallelujah. Di po ba napakaganda? Alam kong meron akong mga kahinaan. Alam ko may mga bagay na hindi ako magawa. Maraming tungkol sa mundo, hindi ko alam. At siguro hindi tayo kasing talino ng maraming mga tao. At tiyak na hindi tayo kasing yaman nila. Pero ako'y anak ng Diyos. Ang Espiritu niya, ang sumasaksi, ang Espiritu ng Diyos ang nagpapatunay na ako'y kanyang anak. Purihin ang Panginoon. Kaya, thank you, Lord, for saving my soul. Kaya kinanta ko kahapon yan, I'm saved. I know my Savior cares for me. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Hallelujah. Salamat po. Kami inyong mga anak. Oh, glory to Jesus. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pagdakila, Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po sa inyo. Hindi po ba napakabuti? Nasa umaga pa lang maintindihan natin yan. O bago tayo matulog, nauunawaan natin yan at buong araw yan ang nasa isip natin. Talagang inconsistent sa kaisipan ng mundo yan. Pero mga kapatid, tatawid tayo niyan. Itatawid tayo ng katotohanan na yan. Dakila ang Panginoon. Pagka nagtapos na tayo sa devotion, magpatuloy kayo magpasalamat sa Panginoon, sa kabutihan niya, sa pag-iingat niya sa atin. To God be the glory. Mga kapatid, mamaya, sa biyaya at kalooban ng Panginoon, yung mga missionary po natin, first batch, ay darating na po rito mula sa Pilipinas. At makikilala nyo sila bukas. Hindi ko pa alam kung sila ang magsasalita o magpapatotoo lamang sila. Abangan natin bukas. Basta't magagalak po kami na sila ay tanggapin rito. God bless sa inyo. Patuloy nyo po ipanalangin yung ating camp meeting na gaganapin sa February 4, 5, 6, 7. To God be the glory. Wewe, ingatan kayo ng Panginoon dyan sa Middle East. See you tomorrow po. God bless po. Diyos ay mabuti. To God be the glory.